guys, good morning. So, ngayon medyo free, so gusto kong magkikwento sa inyo kung ano ang buhay ng isang OFW. Simula 2009, 2007, simula 2007, nag-start na akong naging isang OFW. Nag-abroad ako papunta ng Singapore. So, yun. Galing ako ng Singapore. Okay naman, natapos ko din naman yung kontrata ko doon. Pero, ang naging problema ko doon sa amo ko na yun is yung babae. Yung babae is Malaysian siya. And then, yung lalaki parang pure Chinese siya. Okay yung lalaki, pero yung babae talaga, yung tupakin siya, tapos nambabato ng gamit, minsan di ko naiintindihan na rin namin, minsan iniintindi, pilit na iniintindi kasi may anak silang Down syndrome. So, bali ang alaga ko dun guys is, bata na 8 years old, dumating ako dun is 8 years old sila, yung 8 years old yung bata, tapos yung isa, 11 years old. So, yung 8 years old is isa siyang Down syndrome. So, yung bata na yun, parang nabubuhay lang siya sa machine, nabubuhay lang siya sa oxygen. And then, ang pirmahan talaga sa kontrata is helper. Helper mag-alaga ng bata. Pero hindi naman sinabi dun sa kontrata na, anong tawag dito, yung ang aalagaan is Down syndrome. Wala namang ganun wala namang ganun sinabi. So, unexpected na ganun yung madadatnan ko. Kasi, wala naman sa kontrata. Saka kung halimbawa is alam ko yun sa una pa lang na Down syndrome yung bata, hindi talaga ako pepirma. Kasi napakahirap mag-alaga ng isang Down syndrome, guys. Lalo pag umaatake siya, yung ang tawag dito, yung nagkukulaps na lang siya, tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, mayroon kaming respiratory mask. Yung respiratory mask na siya, may butas din siya, parang pag nilalagay namin yun sa kanyang dito, sinusok namin dito, tapos nagsisit kami ng 1 minute para maka-breathe in, breathe out siya. Kasi kailangan niya yun yung galing sa doktor niya sa Japan. Ang doktor niya guys, bali every January sa Amerika siya, tapos every July sa Japan. So, kami, kasi dalawa kaming katulong salitan kami. Kung yung isa this year is sinama siya sa Amerika, so ako naman yung sinasama pagka July ng Japan. So, ang ginagawa namin doon, kasi nagsiseminar yung mag-asawa, nagtitraining, kaya kami yung naiiwan sa bata. Mostly, pag dinadala yung bata doon sa loob ng doktor, kasi therapy siya parang iniinsayo din siya. Kumbaga, mayroong mga pinapagawa sa kanya na she need to do it by herself, na hindi niya kailangan yung tutulong sa kanya, yung magtatayo sa kanya pag bumagsak siya, yung hinahayaan siyang gugulong-gulong doon. Nakakaawa kasi parang tinuring mo na rin siyang anak. So, naaawa ka sa kanya bawat araw-araw na ginagawa niya, nahihirapan siyang huminga. Tapos, makakita lang naman siya ng tubig, guys. Takot na siya. Yung nagkukulaps na siya kasi sabi ng doktor is yung feelings daw niya pag excited siya, doon umaatake yung epilepsy niya. So, yung ulo kasi nun guys, siya, parang may mark na siya dito kasi hinati yung ulo niya. Hinati yung ulo ng bata, tapos parang nilagyan ng machine, yung mga wire na nakakabit dyan sa ulo niya. Kasi nakakatakot, pero hindi naman yung diretso. Nung gumaling niya, actually ang sabi daw ng doktor is, pagka may 12 years old na daw siya, hanggang 12 years old lang daw siya mabubuhay. So, thanks God naman, hanggang ngayon, balita ko, buhay pa rin siya. Oo, so, minsan pumapalpak talaga ang doktor na wala namang magagawa yung doktor kung yung Panginoon talaga ang may gusto na kailangan mo pang mabuhay, ganun. So, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Pero ganun pa rin yung sakit niya. Ang hirap nun guys, nung trabaho na yun, yung pagising namin, walang kahit isang segundo na sasanayang ganun ba? Alam niyo ba yung ganun? Yung kahit kumakain ka, nakatutok ka dun sa bata kasi tinitherapy namin siya. Ang ginagawa namin, mayroon kaming oxygen. May oxygen siya, 1 minute, 5 seconds oxygen niya every 15 minutes. Every 15 minutes in-oxygen namin siya, and then may mask. Tapos yung mga hard and soft,
hard and soft na brush, binabrush namin yung katawan niya, para yung feeling siya. Kasi wala siyang pakiramdam guys, kahit nakurot-kurotin mo siya. As in, wala siyang pakiramdam. Wala siyang manhid siya. Hindi niya alam yung feelings ng kung alam mo yung matigas, o mainit, o malamig, masakit. Hindi niya alam yan. Kaya doon namin siya, parang tinitherapy na. Pag binabrush namin siya ng mga rough, sabi namin sa kanya rough brush. Tapos hard brush. Yung hard brush yung binabrush namin, hard brush. Tapos yung mga soft brush, yung soft din. Pag binabrush namin siya ng soft brush, sinasabi din namin na this is soft brush, ganun. Tapos yung ginagawa namin, yung may tubig kami na, konting tubig lang naman, mainit, saka yung, hindi naman siya gaano mainit na tubig, din malamig. Pero yung mainit, hindi siya yung kumukulo guys ha. Tapos doon namin sinasawsaw yung kamay niya, sa kaliwang kamay niya, doon sa mainit. Pag sinawsaw namin na ganun, yung talagang mararamdaman niya guys, yung mapapaganon siya. Dati hindi siya gano'n, hindi niya alam. Kaya sinusaw mo doon, Diyos ko, siguro kahit na kumukulo yung tubig, talagang hindi niya alam kung anong feelings eh. Kasi wala siya talagang pakiramdam. Tapos yung sa cool naman, wala siya talagang maramdaman. Hanggang sa nag-continuous yung therapy ng bata na yun. And then, nagmamankibar din kami guys. Tinuturuan namin siya kung paano magmankibar. Mankibar talaga siya. Ginagawa namin yun. So, parang kami yung magtitherapy talaga sa kanya sa bahay. Parang kami yung doktor niya. Tinitherapy namin siya. Supposed to be hindi naman namin trabaho. Kasi hindi naman ako nag-aral bilang nurse kung paano yung bata. Maybe sisihin ako ng amo pero matatalo pa rin siya kasi hindi naman yung ang pirmahan sa kontrata, diba? Sa kaya sahod namin sweldo ng pangkatulong, hindi sweldo ng pang nurse or whatever. So yun, ginagawa namin, nagja-jumping on the trampoline pa kami. Lumulukso kami niyan, tapos tinatalian namin ng belt yung katawan namin kasi nga jumping on the trampoline. Nakasabit, ganun. Tapos, after namin gawin, ipapaano sa kanya. Ang hirap guys, kasi nung pagdating ko doon, itinesting ng amo ko sa akin yung oxygen. Yung 1 minute guys, na doon ko na-realize talaga na ang oxygen is kung hindi kailangan ng katawan mo, ang hirap talagang gawin sa'yo. Kasi tulad nung ako, tinry ng amo ko sa akin, kasi ang oxygen daw, hindi rin basta-basta, yung delikado rin yun. Kasi once na sumubra siya or yung pag hindi na matik ng body mo is magkukulaps ka talaga, parang mamamatay ka din, ganun. So ako kasi wala naman akong sakit, so tinisting ng amo ko sa akin para alam ko daw yung feelings na mararamdaman ng nag-oxygen. So nilagay sa dito ko talaga, tapos nag-sit ng 1 minute 5 seconds. Ang hirap guys, ang hirap, pero tiniis ko kasi takot na takot ako na magpagalitan ng amo ko ng babae. Pero yung lalaki, mabait naman. So ganun, pagka humihingal na yung alaga naming bata, yun, in-oxygen namin siya. Tinry namin lahat yan, lahat ng kung ano yung ginagawa namin sa alaga namin, yun din ang ginagawa namin sa sarili namin nung bago pa kami. Para lang. Tapos pag natutulog siya guys, alam mo yung machine jacket. May machine jacket siya, tapos yung parang may ganun, parang may makina na nakaano talaga sa dito niya sa dibdib niya. Tapos parang yung makina yun yung tumutulong sa kanya na gumanon yung puso niya para hindi siya mamaya matulog siya, hindi na siya magigising. Kinakabog talaga yung dibdib niya para lang siya makahinga. So ang hirap ng naging buhay ko noon sa Singapore. May day off ako, magdi-day off ako guys. Alis ako alas 12 ng tanghali, tapos uwi ako alas 6. Yun lang, parang paglabas ko, magre-remit lang ako ng papadala ng pera sa pamilya. Then uwi na, wala nang time, minsan bumibili ako ng pagkain for dinner, kinakain ko yun sa loob ng taxi talaga. At nagtataksi ako pa uwi para lang hindi malate kasi once na nalate, galit na naman yung amo kong bruha. So yun ang naging buhay ko sa Singapore. Balita ko hanggang ngayon buhay pa rin naman yung bata daw, hindi naman daw namatay, buhay pa naman daw siya. So only God knows, di ba, kung kailangan na nating mawala sa mundong ibabaw or kailangan pa nating may buhay. May plano pa si God para sa kanya, di ba? Mabait yung bata na yun kahit na ganun siya. Nakikinig naman siya, pero pag pinapakain mo siya, parang hindi niya alam yung feelings ng busog. Pag sinubo mo, sige, kain, sige, kain. Oo, tapos parang hindi niya alam mabusog, hindi siya marunong. Pag pinakain mo din ng mainit, hindi niya maramdaman, parang wala talaga siyang maramdaman. Tapos ang kinakain nun guys, yung biniblend namin kasi hindi kaya ng katawan niya yung gigilini yung pagkain, parang hindi siya nakaka-digest. Kaya kailangan talaga pinong-pinong pinapakain sa kanya. Tapos ang dami niyang tinitik na gamot. So ang daming gamot, nakalimutan ko na guys kung ilang gamot, as in ang daming gamot na kailangan kong i-memorize. Parang every minutes, iba yung gamot na pinapainom namin sa kanya. Ang hirap kasi dalawa naman kami. So ang papel ko sa bahay na yun, tulong sa therapy, tapos mag-memorize ng gamot.
Tapos sa linis ng bahay, take turn kami nung kasama ko na taga Iloilo. Yung take turn kami. And then, ang linis lang namin ng bahay talaga is MWF lang. Kasi hindi pwedeng mas marami yung trabaho kaysa doon sa bata. Kasi ang mas importante talaga yung bata. Kasi mga ako nang gadol din sa amin ng recruiter. Kumbaga may interview galing sa Dubai. May interview tapos kung papasa kami sa interview, kami yung pipiliin. So, bali, ang dami naming na-interview. So, thanks God naman, nakapasa ako. Kasi ang kailangan kasi nung kumukuha ng katulong niya is parang mag-tutor sa mga bata, English. Mag-i-English. Kasi gusto daw nila ng Pilipina kasi ang alam daw nila na, di ba, proud Pilipino tayo. Magagaling daw ang mga Pilipinong mag-English kahit high school man lang natapos natin, nakakapag-English tayo. Hindi tulad ng ibang bansa, di ba guys, na hindi sila marunong mag-English. Nahihirapan sila kung makakaintindi man kunti, makakapagsalita kunti. Hindi tulad talaga ng Pinoy, di ba? Sa atin pa kahit grade 1, kinder daycare, nakakapag-English na, di ba? So, yun. Napili ako. Ang hirap ng maging isang TNT, guys, kasi patago. Kumbaga yung mga requirements ko, pipila na kami sa immigration, sa airport, no? Ang sabi kasi nung agency sa akin, kailangan ko daw, doon lang ako pipila sa isang babae daw na ang sa likuran niya is my wall clock. Doon lang, huwag kang pipila doon sa second, third, or ganyan-ganyan. Basta doon ka lang talaga pipila, sabi sa akin. Tapos sabi ko, Diyos ko, paano kung yung nagkataon yung nakapila, tawagin ako ng kabila kasi wala na siya doon, di ba? Tapos dito sa may wall clock is busy siya. Sabi ko, paano kayo? Kinakabahan ako. So, yun nga ang nangyari, guys. Kasi yung sa kabila, tapos na yung nakapila sa kanya. So sabi niya, next, lipat daw yung iba doon. So sabi ko, lipat ako doon, pero hindi pwede kasi TNT ako. Hindi ako pwedeng lumipat doon kasi masisita, di ba? Masisita ako, makakasuhan pa ako, baka makulong pa ako. So nung tinatawag ako ng lalaki sa next na line, kasi daw na yung papel ko kung okay ba, yung ticket ko, ganun. Nagkunwari ako guys na binagsak ko yung bag ko talaga. Binagsak ko, tapos kunwari may hinaharap ako, sabi ko, nasaan yung yung ganito, bakit hindi ko mahanap. Tapos sabi ko dun sa lalaki, sir, saglit, sabi ko kasi may hinahanap ko na documents na wala dito sa hindi ko hawak, nasa bag ko lang. Hinahanap ko kunwari. Pero pasilip-silip ako tumitingin dun sa babae na call. Siguro napansin din niya. Tapos nung nakatitig sa akin yung babae, tapos kinindatan niya ako. Nung kinindatan niya ako, doon ko na nalaman na talagang alam din niya. So tinawag na ako ng babae na yun, yung nakasalamin, tapos may work sa likodan niya. Sabi niya, ikaw yun, sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, sabi ko, binigay ko yung papeles ko. Tapos ayun, kung anong ginawa niya. Tapos nakapasok ako sa immigration. So, kumbaga yung agency namin, kasabot niya yung Kasi ako naman, hindi ko inisip yung bawal yung ginagawa namin. Ang nasa isip ko lang talaga is, makakaalis ako ulit, makakapuntang ibang bansa ulit. So, wala lang akong pakialam kung TNT ba ako or whatever. Basta, makaalis lang. Nakapasok ako ng immigration, ang luwag na ng dibdib ko kasi hindi ko na iniisip na baka mahuli ako or baka makasuhan ako or makulong ako kung sakali. So, ayun. Pagdating ko ng Dubai, ang layo. Ang layo ng galing ng airport papunta. Kasi sa Al-In ako eh. Sa Al-In Al-Shuaiba ako. So, ang layo-layo ng airport papunta doon sa bahay papunta sa agency muna. Kasi yung agency dito, may connect sila doon, agency din doon. So, yun yung parang takot na takot ako kasi nung sinundo ako sa airport, ang sumundo sa akin is lalaki, na Arabo din siya, tapos hindi siya marunong mag-English. Hinakausap niya ako ng Arabic. Hindi rin ako sasagot kasi hindi naman ako marunong pa nun mag-Arabic eh. So hindi ko alam kung anong sasagot ko, hindi ko alam kung anong tanong sa akin. Basta ang alam ko lang nasa isip ko talaga, mga manyakis tong mga to. Kasi yun naman ang balita-balita guys, di ba? Na manyakis sila. So tinitignan niya ako sa side mirror, yumuyo ko lang ako. Pero balot na balot niya yung katawan ko, naka-jacket ako kasi, di ba, Arabo yun eh, alam na natin na pag mga ganong lahi, alam na. So, hanggang sa dire-diretso lang yung bahay namin, dinala niya ako doon sa agency. Pagdating ko doon sa agency guys, ako lang mag-isa. Tapos, yung nagsundo sa akin, iniwan ako doon, sabi niya, yun sabi, siguro uwi muna siya kasi umalis naman siya doon eh. Iniwan ako doon, nakaupo lang ako. Ang cellphone ko pa is, na dinala is 33
15. Wala pa akong Facebook noon. Contact lang sa Pilipinas. Tapos, roaming lang. Gano'n, nakaka-receive ng text. Pero, ang pag-reply, halos hindi ako mag-reply kasi ayoko maubusan ng load. Just in case of emergency kasi wala pa akong Facebook noon. Hindi pa ako marunong mag-Facebook. So, yun. Nung iniwan ako doon, nag-antay ako siguro mga 2 to 3 hours ako nag-antay doon. Naiiyak na ako guys kasi yung feeling na gutom na ako. Tapos, yung bag ko pa naman, yung bagahe ko, wala sa akin. Wala sa akin eh. Andun sa, nagsundo sa akin, hindi niya binaba ng sasakyan. So, may mga baon naman ako, mga biskwit. Kaso, paano ko yung kakainin? Kasi hindi ko naman makuha. Hindi ko alam kung nasaan na yung nagsundo sa akin. Hindi ko alam kung saan na yung bagahe ko. So, ang nasa akin lang na yung shoulder bag ko na may passport, yung mga documents ko, cellphone, ganun lang ang laman ng bag ko. So, biglang may dumating na lalaki. Mukhang mabait naman, sabi niya sa akin. Halika doon, sabi niya. Di, ako naman, gulat ako kasi doon daw, punta daw kami doon. May pinuntahan kaming guys, yung parang bahay na maliit, pero walang katao-tao. Dinala niya ako doon. Di, nag-isip ako nun, sabi ko, paano kung ma-rape ako nito? Parang ganun yung nasa isip ko kasi nakatitig siya sa akin. Tapos parang iba talaga, parang namamanyakan ako sa titig niya sa akin. Tapos di ako naman, wala akong magagawa kasi mag-isa ako eh. Sumusunod lang ako sa kanya. Niya ayaw man lang niya akong antayin, ang bilis-bilis niya maglakad. Tapos may binuksan siyang pinto, bahay, parang boarding house, parang ganun. Pinapasok niya ako doon, tapos pumasok din siya, meaning to say, kami lang dalawa. So di parang nanginginig ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero nakaready yung cellphone na kung kasakali is magte-text ako sa pamilya ko na kung ano yung ginagawa sa akin, ganun. Tapos sabi niya, sa akin, maligo ka. Sabi niya. Tapos sabi ko naman sa kanya, sir, wala akong damit dito. Nandun sa bag. Sabi, wala bag. Ano? Hindi ako nakaligo. Tapos, sige, magpahinga ka na lang muna. Mamaya dadalhan kita dito ng pagkain. Sabi niya sa akin. Sige, sabi ko, okay, na ganun ako. Kasi ina-action naman niya daw pagkain. Tapos ina-action niya kaya naintindihan ako. Sabi ko, okay lang na ako ng okay. Kasi wala naman ako maintindihan na salita nila eh. So yun, maya lumabas na siya guys. So parang napanatag yung loob ko kasi lumabas na siya. Pero nilak niya yung pinto. Parang kinulong ako dun sa loob. Parang ang labas ko nun is, siguro naisip nila na baka mamaya biglang magbago yung isip ko, aalis ako. Kaya yun, nilak niya yung pinto. Sabi ko, ano ba ito? Ano na kayang susunod na mangyayari sa akin? Sabi ko. Kasi nilak niya yung pinto eh. So pagkalak niya yung pinto, tahimik na, malis na siya, narinig ko na lang yung tunog ng sasakyan. Sa isip-isip ko nga lang kahit na sisigaw ako dun, parang walang makakarinig sa akin eh. Kasi parang disyerto siya. Disyerto siya talaga. Walang makakarinig sa'yo. So ayun, inayaan ko lang maya mga ilang oras din may kumatok. Naghatid na ng pagkain sa akin. Di yun, so kumain ako. Sabi ko, ay salamat at makakakain na din. Tapos, nung pagkatapos nun, ayun na, may sumundo na sa akin pagka gabi na, may sumundo sa akin. Lalaki pa rin ang sumundo sa akin. Tapos, yung lalaki na yun na pala yung amo ko. So, kumbaga, sinundo nila ako, tapos inuwi doon sa kanilang bahay. Nandoon, parang wala pa yung amo kong babae nun. Di ba, dumadating kasi nasa trabaho siya. So, pagdating ko doon, ang mga katulong na nadatnan ko din doon is mga alam niyo yung lahi na ano ba yun guys? Sri Lanka saka yung Utopia. Mga Utopia. Tapos, wala man lang kapili-Pilipina, ako lang. Tapos, pinaano ako dun sa kusina ng amo kasi sabi niya, baka daw gutom kakain. Tapos, alam niyo yung feeling guys na nakasimangot sa akin yung mga katulong doon na ibang lahi, nakatitig sila sa akin, ganyan. Kasi siyempre, ang pagkakaalam na kasi nila, maganda daw mga Pilipina. Yeah. Magaganda daw tayo. Tapos sila kasi hindi. Tapos ang gaganda ng mga buhok natin. Tapos sila kasi mga buhok nila, buhok na pang aita. So, pag sa atin, parang sasabihin natin amazing hair. Pero pag sa kanila, ayaw nila yung buhok nila, diba? Pero ako guys, alam niyo ba na gusto ko rin yung kulot na buhok. Huwag lang yung parang aita, pinong-pino. Ayoko nang ganun. Pero gusto ko talaga ng kulot. So, yun. Parang walang silang pansin sa akin, parang wala silang pakialam kasi hindi ko naman sila kalahi. So, hinayaan ko lang. Hanggang sa dumating yung matanda, kumuha siya ng pagkain, binigyan niya ako. Tapos yung pagkain, halos parang ayoko din kainin kasi iba yung pagkain ng mga Arabo talaga. Sabi ko, ganito yung pagkain na to. Parang tinikman ko lang din kasi gutom na ako, din uminom na ako ng tubig. Tapos, ayun, hanggang sa dumating yung
amo kong babae, kinausap niya ako, pinatulog mo niya ako kasi gabi na nun. Natulog pa kami, tapos kinabukasan ng umaga, ano, ah, binigyan na niya ako ng mga uniform, tapos yung mga gamit sa katawan, sabon, lotion, shampoo, binigyan niya doon sa kwarto. Kasi separate yung kwarto namin, nasa labas yung kwarto namin, pero naka-aircon din kami. And then yun, yung amo ko pala, ang trabaho niya is supervisor siya sa school, kumbaga English speaking din siya. So nagkakaintindihan kami, ang hindi lang magkaintindihan halos ako at saka yung amo kong lalaki. So, ang alaga kong bata noon guys is 5. 5 yung alaga kong bata noon. Tapos yung lima na bata ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ay, si Muhammad, si Latifa, si Mariam, si Latifa. 4 pa pala, 4. Tapos, hanggang sa tumagal ako dun, buntis yung amo ko. So, pang 5. So, a total of 7 sila. Pero lahat buong bahay, trabaho namin. Kasi, parang yung amo namin is parang buong pamilya sila, ganun. Doon ko naranasan guys ang makitulong magkatay ng isang buong baka. Nagkatay talaga kami, ang tawa namin kasi 6 kaming katulong. Tas plus may dumating ding isang Pilipinang katulong ng kapatid ng amo ko. So Pilipina din siya. So ayun, nagkatay kami ng isang buong baka. Friday nung time na yun kasi ang Friday pala doon is parang holiday nila, parang yun ang weekend nila, Friday. Diyos ko, ang hirap namin nagkatay ng buong baka. Tapos, andun ang halos buong pamilya. Grabe yung hugasan. Ang daming gawain. Ang daming pagkain niluto. As in, ang dami-dami talaga. And then, alam nyo ba guys na nung pagkagabi na yun is, ubos lahat ng pagkain. So, hindi namin natikman man lang yung kinatay namin na baka. So, inubos nilang lahat. Nagluto kami ng aming kakainin kasi wala naman na kaming makain. Inubos naman nila lahat. Yun. Tapos mabait naman yung amo kong babae din. Lagi kami nagkakausap. Yung amo ko lang na lalaki na parang may parang may pagkamanyak din. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, Mashallah, Mary, tawag sa akin kasi Mary, Mashallah, Inshallah, mga ganun siya. Tapos, ang tawag daw niya sa akin is Mary Kabir kasi meron din silang katulong sa kabila na Mary din ang pangalan. Siya naman ay si Mary Salir. Ang Kabir kasi is malaki, ang Salir is maliit. So mas malaki pa ako, matangkad pa ako dun sa isa kaya tinatawag ako Mary Kabir. Di yun. Ang nakakatawa guys kasi nung dalawa na kaming katulong dun na may dumating na Pilipina. Pero isang compound lang pero katulong ng isang amo. Paras din kami na Mary. Mary ang tawag sa kanya, Mary din ang tawag sa akin. So minsan pag sumigaw sila ng Mary, ganun taali, takbo kaming dalawa. Halos magbanggahan kami kasi hindi namin, akala ko kung tinatawag kasi Mary, wala naman sinabi. Tapos tawa yung amo ko, sabi, okay, simula ngayon bibigyan namin kayo ng nickname. Ikaw si Mary Kabir, siya si Mary Salir. Para pag sinawag namin na Mary Kabir, ikaw yung tatakbo. Sabi sa akin, yun ang ginawa ng amo ko. So yun ang naging buhay ko doon. Ang dami kong alagang bata. Tapos, ang tulog ko noon guys doon sa Dubai, minsan masaya na ako pag nakaka 3 hours ako ng tulog. Mostly 2 hours or minsan kulang 2 hours ng tulog ko. Payat na payat ako, tas nagkasingaw ako. Alam niyo yung singaw guys na buong loob ng bunga ko talaga singaw. So, hindi na ako makakain, hindi na ako makainom ng tubig. Payat na payat ako. Tapos pag dinadala ako sa ospital, hindi na ako tinatablan ng gamot guys. Sa sobrang siguro sa pagod na rin yun. Saka yung panahon doon is pag mainit din, pag taglamig din na hindi mo maipaliwanag talaga yung weather doon. Yung ginagawa na pag dinadala ako sa ospital, Lunes na hospital ako, di Martes andun pa ako sa ospital, Wednesday lumalabas ako, di okay ako ng Wednesday na ng gabi, Wednesday, Thursday okay ako, Friday hospital na naman ako. Hanggang sa sabi ng amo ko, ay sabi ng doktor kasi doon is na daw yung sobrang pagod ko na daw. Nagkakasakit ako sa pagod. So nag-decide yung amo ko na pabakasyonin na ako, sinagot niya lahat. Pinabakasyon ako ng amo ko. Nagbakasyon ako sa Pinas. 1 month ang binigay. Tapos after ng 1 month, tawag yung amo ko kasi akala nila hindi na ako babalik. Pero bumalik din naman ako. Kasi syempre may usapan sa kamabay yung amo ko. So bilang respeto din sa kanya is bumalik ako. Bumalik ako guys. Binalikan ko siya. Tapos
Nung bumalik ako sa kanila, okay naman. Hanggang sa natapos na lang ako doon. Hindi na ako nag-renew kasi sobrang hirap yung hindi mo talaga, alam mo kung sino talaga lang yung amo mo, pero parang halos lahat sila parang kailangan mo silang asikasuhin. Ang dami, buong pamilya guys, grabe. So walang kasawa-sawang trabaho na araw-araw na lang yung ganun. Tapos lalo pag tag-init, tas ang haba ng suot namin, di ba? So parang nakakapanghina. Yung sa labas kami magwawalis, tapos in-spray ng tubig. Ang hirap guys yung buhay na ganun. Sabi ko, Diyos, hindi ako tatagal dito. Gusto ko na rin umuwi. Mag-abroad na lang sa ibang bansa ulit. So after ko nang Dubai, Singapore, Dubai, nag-steam muna ako. Nag-steam muna ako ng Pilipinas ng taon. Parang taon yata din eh. Singapore, Dubai, Malaysia. Oo, taon guys, bago ako nag-decide na naman na mag-abroad sa Malaysia naman. Nagpunta ako ng Malaysia. Parang yung sa Malaysia ko is legal naman siya kasi dumaan kami sa OWA, sa POEE, nag-training din kami. Sa una, okay naman ang amo ko talaga kasi iba yung nakapirma sa amo sa kontrata ko. Iba rin yung bahay na tinitirahan ko. Tapos ang bahay na ano ko doon nililinisan ko, dalawa na malalaki. Nasa nasa Kingming Mansion, tapos yung isa sa Presian Midlands, may isang bahay din kami doon na bungalow. Yun ang nililinisan ko. So parang ang hirap, sobra kasi nasa kontrata mo naman, ang nasa kontrata ko is isang lola, isang matandang dalaga, at dalawang bata. Okay, 4 lang. Pero ang pagdating ko doon, may lola, may lolo, tapos yung amo ko na matandang dalaga, tapos mayroon pa yung mag-ina, and then mayroon pa yung isang mag-iina ulit. May mag-asawa na may isang anak din na ako yung pinaghahatid din ng bata sa school. So parang out of contract na yung mga trabaho ko doon. Hanggang sa pero yung talagang nagsusildo sa akin, yung kapatid ng amo ko, kasi yun daw ang talagang kumuha ng katulong, pero hindi siya yung nakapirma sa kontrata. So yung asawa nun is nasa China nagtatrabaho. Nung time na kailangan na niyang mag-stay na sa Malaysia, doon na siya magtatrabaho. Kasi siya ng bangko din eh. Ayun, di umuwi na siya doon. Ang nangyari nun guys, simula dumating yung amo kong lalaki na yun, parang napapansin ko na talaga siyang may sabi na natin manyak. Kasi manyak talaga yung niya eh. Yung pag dumadaan ako na malapit doon sa niya, minsan nag-aano ako ng mga halaman, lumalapit siya guys, tapos kinukurot yung balakang ko. Sabi ko, parang yun na, doon na ako sabi ko, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi kasi iba na yung feelings talaga. Hindi ko na masabi kung nire-respeto pa ba ako ng amo. Pero ayoko naman magsumbong sa amo kong babae kasi baka kung ano isipin. Yun lang naman ang ginagawa niya, pero siyempre para sa akin parang minamanyak ka na, di ba? Kasi ba't niya pipisilin yung balakang mo pag nakatalikod ka, tapos minsan hawakan yung puwit mo, di ba? So pambabastos na rin yung manyak na rin yun. Hindi ka nga niya pero pag yung ginawa niya is pambabastos na rin yun. So, yun, nag-decide ako na umuwi na lang ng Pilipinas. And then, nung nakauwi na ako ng Pilipinas, nag-stay ako ng ilang taon din. Tapos hanggang sa syempre, mahirap yung buhay. Parang hindi mo pa rin, parang iniisip mo talaga na, since nasanay ka naman ng pag-abroad, parang iniisip mo na mas madaling kumita ng pera sa abroad kasi sa Pilipinas kasi guys, siyempre pagmamasukan ka bilang katulong, di ba? Ganon din naman yung trabaho mo. Ang dami mong trabaho, dito, doon, dyan, ganyan, ganito. Pero ang sahod is maliit. I-compare mo naman sa ibang bansa, sacrifice ka, malayo sa pamilya, never mind kasi malaki naman yung sahod mo, di ba? Parang ganon yung iniisip mo. So, doon ako nag-decide na pumunta dito sa Hong Kong. Pumunta ako dito sa Hong Kong 2018. Ang dami kong mga naging employer noon, puro back out since yung mga problem daw is financial problem kaya sila nag-back out. Nakailang employer din akong pinirmahan
babalik-balik ako ng Manila. Laki ng gastos ko kasi babalik-balik ako ng Manila. Tapos pag back out na naman yung amo ko. Tapos another na naman may nakapili sa akin. Punta na naman ako ng Maynila, province of Maynila. So, ayun. Nung nagkaroon na ako ng amo, wrong timing naman kasi yung hindi nag-back out, yun yung ang sama ng ugali. Diyan ako dati sa actually yung address nila HQ, pero parang gitna na siya ng Saying Punto HQ, parang nasa middle kami. So pwedeng pero ang naka-address talaga sa akin is HQ. Hadi ayun. Yung amo ko na yun, wala naman akong kaalam-alam syempre, di ba, na unang naging katulong pala niya is Indonesian. Nagkaroon siya ng katulong na Indonesian. Yung Indonesian daw na yun, nag-stay sa kanya ng 3 months. Kasi ang pangit ng ugali ng babae. 3 months, nag-stay siya ng 3 months, tapos nag-break contract, hindi niya kinaya. So pagkatapos ng Indonesian na yun, may pumalit sa kanya na si DC Mingming. Shout out kay DC Mingming, nasa Middle East siya ngayon. Shout out sa'yo sis, kumusta ka dyan sa Middle East. Yan, si DC Mingming, naging katulong ng amo ko. 3 months lang siya guys, kasi hindi niya kayang ugali ng amo. Hindi niya na kayang ugali ng amo namin. So, nung nag-break contract yun siya guys, tingnan ko muna baka may tawag. Nung nag-break contract yun siya guys, di, syempre walang nagawa yung amo. Di, kumuha sila ngayon ulit. So, nagkataon na ako yun, yung sumunod doon. Nung una naman, 1 month, 2 to 3, 4, 5, 6, 7 months, okay yung amo ko sa akin. Okay na okay, wala kang masabi, proud sila sa'yo, kasi gusto ko ng bata, masarap ka magluto, malinis ka magtrabaho. Sinong sabi kong ganun, gusto ko magbakasyon. Yun yung pinabakasyon din naman ako. Sinagot niya nga, supposed to be ako ang sasagot dapat sa ticket ko eh. Sinagot niya ako ng ticket, binigyan pa niya ako ng allowance. Tapos sabi pa niya, bumalik ka sa akin, bumalik ka sa amin. So parang nagbakasyon lang ako ng 2 weeks. Tapos after 2 weeks, syempre bumalik ako kasi bakasyon lang yun. Nung pagbalik ko sa kanya, di ba 7 months ako sa kanya bago nagbakasyon. Sa loob pa ng pang 8 months, so meaning to say, parang sa loob ng 1 month after bakasyon, parang naunti-unti na nag-iiba yung ugali ng amo ko. Hanggang sa umabot ng 9 months, doon na nag-start na, iba na daw yung trabaho ko, basta ang dami na siyang reklamo sa pagluluto ko. Minsan sasabihin niya matabang, minsan sasabihin niya maahalan. Di siyempre ako naman sumasagot. Sabi ko, ma'am, hindi ko naman pinalitan kung ano yung process ng pagluluto noon. Hindi ko naman pinalitan, ganun pa din. Tapos kung ano na sinasabi niya, sabi niya sa akin, nagbakasyon lang daw ako, nasira na daw yung ulo ko, nagbakasyon lang daw ako, iba na daw yung trabaho ko, hindi na daw ako masaya na bumalik sa kanila. Yung parang pinapangunahan niya ako. Sabi ko, ma'am, kung hindi ako masaya, dapat hindi kita binalikan. Bumalik ako sa'yo, so ibig sabihin, masaya ako dito. Kasi bumalik ako eh. May choice din naman ako kung hindi na ako masaya. May choice ako, pwede akong ng ibang amo. Pero hindi ko ginawa kasi nga, syempre, ayoko rin naman na masira yung respeto nila sa atin mga Pilipino. So, hindi ko sinira yung usapan. Bumalik ako. Pero hindi na maganda yung trato niya sa akin. Sa totoo lang, andito pa sa akin yung mga videos. Kasi nagkaroon ako ng mga videos na ganun. Kasi nung nagre-reklamo na ako sa agency sa ginagawa ng amo ko sa akin. So, hindi naniniwala ang agency, guys. Yun ang pinakamasakit. Shout out sa sa Newish Agency na hindi niyo ako pinaniwalaan noon. Diyan sila sa Mongkok Newish Agency. Yan ang agency na hindi naniwala sa akin. Kung ano yung sumbong ko sa kanila, hindi nila ako pinapaniwalaan. Kahit na umiiyak na ako sa kanila. Tapos, gusto ng amo ko, every day off ko daw, doon ako pupunta sa agency daw humingi ng advice. So, wala na akong karapatang mag-enjoy pa sa sarili ko. Ganon. Tapos, anyway, yung pinalitan kong palang katulong, galing din dyan sa Newish Agency. So, alam na nila yung background ng among pupuntahan ko, pero binigyan pa rin siya ng katulong. Shout out ulit sa Newish Agency. Sana wala nang ganon. So, yun. Ang ginawa ko, guys, bumili ako ng isang cellphone ulit kasi para lang
mayroon akong magamit pang video na itatago ko sa amo ko. Kasi ang agency ko hindi naniniwala sa akin eh. So ayun, bago gumising yung amo kong babae, yung ginagawa ko, sinisit ko na yung video. Yung cellphone ko, nilalagay ko doon sa ibabaw ng ref. Pag gising na yung babae, noon ko na yung video. So hindi niya nakikita guys. Hindi niya nakikita. So, ayun ako yung video. So, makikita talaga na kung ano yung ginagawa niya sa akin, yung paninigaw niya sa akin. Tapos alam niyo guys, pag tinutupak, kunwari may hahanapin siya na hindi niya makita, ipapahanap talaga sa akin, sasabihin niya sa akin, huwag ko daw titigilan kahit maghapon magdamag daw hanggat hindi ko mahanap, hanapin ko. Pero wala naman yung pinapahanap, talagang wala, sinasadya lang. Alam ko yun, na talagang sinasadya niya. Tapos yung may time na ang ugali niya, naka-video yung lahat ha, ang ugali niya yung dadaan siya sa'yo, tas excuse me, ganun sabay sinisikil kang ganun, di ba? Parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko nun guys, iyak ako araw-gabi, iyak na ako ng iyak nun. Tapos, ayun, nung may time na umaga, nasa harapan ako ng lababo sa kusina, minom siya ng tea. Kasi nagpagawa siya ng tea sa akin, minom siya ng tea. Tapos yung tea na yun, nung ininom na niya, may kunting natira, siguro ganun. So, may kalayuan yung lababo namin doon sa pintuan ng kusina, nakatabi ng dining namin, ng dining table namin. So, nung hindi na niya maubos yung tea, pumunta siya doon sa pintuan ng kusina. Imbis na ilapag niya yung teacup doon sa lababo or doon man lang sa tabi ko, sa sink man lang, ang ginawa niya is hinahagis niyang ganun. Hinagis niya sa lababo. So pagkahagis niya sa lababo, siyempre may laman yun. Tumalsik ngayon sa buong katawan ko. So ang ginawa ko nun, yung pinaka-video, pinicturean ko pa rin yung sarili ko. Nakikita talaga na talagang bumagsak sa akin yung tiyan na yun. So wala akong magawa guys. Kasi ayoko naman na labanan siya. Kasi iniisip ko pamilya ko, kung masaktan ko man siya, kung mapatay ko man siya is siyempre iniisip ko din yung pamilya ko. Di ba? So, ang hirap na isipin na labanan ko siya kasi iniisip ko ang pamilya ko. So, hinahayaan ko na lang yun guys. Sabi ko, okay lang, kakayanin. Hanggang sa lahat na lang ng luto ko, wala daw lasa. Hindi na daw ako magaling magluto. Nung may time na pinaghugas ako ng prutas guys, kung alam niyo yung blueberry na prutas, may mga bulok. Alam niyo bang sabi niya sa akin? Kainin ko daw yung bulok na prutas. Sabi ko, ma'am, kahit na yung pamilya ko, kahit na yung mama ko,
Hindi yan siya nagsabi sa akin na kainin ko yung bulok na prutas. Kahit na bihira kami makakain ng prutas, pero never akong pinakain ng magulang ko ng prutas na bulok. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ma'am, iniiwan mo sa akin yung anak mo araw-araw. Sabi ko talaga sa kanya, iniiwan mo siya sa akin araw-araw. Paano ma'am kung halimbawa is wala ka, tapos pakakainin ko din ng bulok na prutas yung anak mo, gugustuhin mo ba? Siyempre hindi. Masakit sa magulang ang makita niya na pinapakain yung anak niya ng bulok na prutas. Sabi ko, kahit galing ako sa mahirap na pamilya, hindi kami kumakain ng bulok. Sabi ko sa kanya. Tapos ayun, sabi niya sa akin, ako lang daw yung sumasagot na katulong. Yung mga iba daw hindi sumasagot. Aminado naman. Kasi yung mga katulong na noon nakausap ko, hindi daw siya sinasagot, umiiyak na lang sila. Pero parang ako kasi, ayoko naman sanang sumagot, pero hindi na maganda yung ano. Tapos alam niyo yung basura namin guys, may hinahanap siya daw na pirasong papel. Ewan ko kung anong pirasong papel yun, basta pirasong papel. Sabi ko sa kanya, ano nga pirasong papel yan? Sabi niya, basta pirasong papel, galing sa book yun. Tinapon mo, sabi sa akin, hindi ko wala akong tinatapon ma'am. Sabi ko, kahit na gaano kalit man yung papel na napupulot ko kung saan ko nung makikita, nilalagay ko dyan sa table kasi iniisip ko baka kung ano yun. Then sabi niya, itinapon ko daw. Andiyan sa basurahan yun, sabi niya. Hanapin mo. Gusto niya ipakalkal sa akin yung basura guys. Sabi ko, Diyos ko, para naman akong ano nito, yung namamasura na, alam niyo yung namamasura ka na para kang titingin ng makain mo doon. Yung kinakalkal mo talaga yung basura na, syempre magdamag na yun. Mabaho na siya, diba? Tapos hindi man lang ako naka-gloves. Pinakalkal niya sa akin. Sabi ko nung, ma'am, sabi ko tapos ko nung nakalkal, wala namang kahit isang pirasong papel kasi sabi ko naman sa'yo, wala akong tinatapon na pirasong papel. Sabi niya sa akin, hindi ko daw ginamit yung mata ko, kaya daw hindi ko nakita. Alam mo yung ginawa niya doon sa basura guys, talagang ibinuhos niya doon sa sala namin. Binuhos niya talaga doon na inalis yung basura. Talagang kinalat niya doon. Tapos sabihin niya sa akin, hanapin ko daw ulit. Hinanap ko ulit. Amo siya, di ba? Saka katulong tayo, minsan sabihin natin walang choice. Yung parang pagtitiis bilang OFW. Titiisin mo. Kasi hindi naman niya pa ako sinasaktan. Tinitiis ko yun. Hanggang sa inalukay ko ulit yung basurahan na may amoy siya guys. Tapos, hindi ko pa rin mahanap yung pinapahanap niya. Kasi wala naman talaga yung pinapahanap niya. Paano ko mahanap? Diba? So, nung talagang wala, sabi niya sa akin, ligpitin ko na daw yung basura kasi nangangamoy. Doon yung diaper Doon yung diaper ng anak niya na may pupo, wiwi, ganun eh. So, sabi niya, ligpitin ko na daw yung basura. Balik ko doon sa plastic. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob guys na sabihin sa kanya na ikaw yung nagkalat, ikaw yung magligpit. Kasi hindi mo dapat gawin yan, sabi ko. Kasi sala yun eh. Hindi naman niya dapat gawin yun guys kasi basura yun. Kahit tayo man lang na mahirap ang buhay sa Pinas, hindi naman natin ginagawa yung ikakalat ang basura natin sa loob ng bahay, di ba? Lalo pag mabaho, may mga diaper. So yun. Sumasagot ka na sa akin, pulutin mo. Sabi, hindi ko pupulutin yan. Sabi ko sa kanya, ikaw magligpit yan kasi ginawa mo yan eh. Hindi mo dapat gawin yan, sabi ko. Pero ginawa mo yan. Kaya i-terminate mo ako ngayon, hindi ko ililigpit yan. Sabi ko, hindi ko ililigpit yan. Kaya patayin mo ako ngayon, hindi ko ililigpit yan. Sabi ko sa kanya. So hanggang sa biglang may kumatok, dumating pala yung mama ni Sir. Yun. Dahil nagmatigas ako na hindi ko ililigpit yun. Si mama yung nagligpit. Tapos sabi ko, mama okay lang. Kasi mabait naman si mama. Tinulungan ko na lang. Imbis na ayokong gawin kasi hindi naman ako yung nagkalat. Inaaw naman ako kay mama kasi mabait si mama, yung nanay ni Sir. Tinulungan ko na lang si mama. Tapos tinabi ni mama sa akin na okay lang yan. Siya yung kayakap-yakap ko lagi. Sa kanya ko sinasabi, hanggang sa umalis ng amo kong babae, pumunta na ng opisina. Tapos, yun, kami nag-usap ni mama. Parang sa kanya ko binuhos yung sama ng loob ko, yung niyakap ko siya kasi wala naman akong mapagsabihan na iba. Sabi sa akin ni mama, yung nanay ni Sir, sa lahat daw ng naging katulong nila doon, kulang daw talaga yung nagtiis
nang umabot ng ganun katagal. Kasi yung mga iba 3 months lang eh. So ako lang daw yung umabot ng ganun katagal sa kanila. Tapos yun na yung nangyari. Sabi ni mama, alam mo sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo hindi na ako pupunta dito. Yung pinupuntan ko dito is para tulungan ka din, tapos sa mga apo ko, kasi dalawa yung anak ng amo ko. Hindi dahil sa manugang ko, kasi ang pangit ang ugali ng manugang niya talaga. Kahit yung binan niya nagsasabi na pangit talaga yung ugali ng manugang niya. So yun, hanggang gusto ko pa rin sanang matapos yung kontrata ko kasi 13 months na ako eh. Ay, 12 months pa ako nung time na yun. Tapos, yun na eh. Yung kailan yung gabi na ikinulong niya ako sa CR, minsan kinukulong niya ako sa kusina. Tapos, nung kinulong niya ako sa kusina, gusto ko sanang maghugas kasi ang dami kong hugasin nung guys. Pero ayaw niyang mag-ilaw ako. So, paano ako maghugas doon sa ano? Paano ako maghugas sa kusina ng walang ilaw, di ba? Tapos ang dumi-dumi ng kusina. Paano ako maglinis ng walang ilaw? Di sabi ko sa kanya, ma'am, paano ko hugasan yan? Walang ilaw. Kung ayaw mong i-on ko yung ilaw. Don't waste the light daw. Don't waste the electricity. Paano naman ako maghugas? Ang dilim-dilim. Tapos sabi niya sa akin, kasi yung ilaw doon nagre-reflex doon sa room nila. Kaya sabi niya, mamaya na daw pag napatulog na daw niya yung mga anak niya bago ako maghugas. Iniisip ko yung time na yun, alauna na ng madaling araw. At doon, sa sobrang sama ng loob ko na parang gusto ko nang manakit. Pero pinipigil ko. Gusto ko na siyang saktan. Kaso andoon pa rin yung iniisip ko may mga anak ako. Siyempre, makukulong ako, di ba? Pag sinaktan ko siya, makukulong ako. Paano naman yung mga anak ko? Di lalong hindi ko na sila makikita. Nung parang gigil na ako guys, ginanong ko na talaga yung dibdib ko kasi nanidikit na. Tapos gusto ko sanang uminom ng tubig. So parang, pinigil ko yung sarili ko. Tapos, hindi na ako nakatiis. Ang ginawa ko, tumawag na ako ng pulis. Kasi kinulong niya ako sa kusina. Nung tumawag ako ng pulis, kasi dito sa Hong Kong guys, once na tumawag ka sa pulis, number ng pulis, madiditik nila yun agad guys kung nasaan ka. Kahit basta tumawag ka lang, narinig nila umiiyak ka, kahit wala ka nang sasabihin, basta narinig nila na umiiyak ka, niraradar na nila yun kung saan ka. So makikita nila agad. So nung namatay na yun, siguro namatay na yung call ko sa kanila. So alam na ng pulis na may masamang nangyayari sa akin. Doon na din ako bumagsak guys, bumagsak ako na nag-collapse na ako, wala na akong malay, hindi ko na alam, basta. Tapos nung hindi ko na alam yung nangyari nun, ko na lang nung nagising ako. Nasa sofa na ako nakahiga. Siguro hinila-hila ako ng amo kong babae kasi masakit naman yung mga dito ko eh. Hinila-hila siguro ako ng amo kong babae para pahiga dun sa sofa. Kasi wala pa yung mga pulis siguro ng time na yun. And then, nung nagising ako, di parang nahihilo pa rin ako. Nung nagising ako, pagmulat ng mata ko, may 4 na pulis sa harapan ko. Sabi ko, anong nangyari? Sabi ko, sir, what happened? Sabi ko ganun. Akala ko aarestuhin ako. Umiyak pa rin ako. Kasi natakot ako. Sabi ko, bakit ako aarestuhin? Wala naman akong kasalanan. Hindi ko alam yung nangyari na kasi nag-collapse na ako. Takot na takot ako nun guys. Alam niyo ba yung takot ko na first time ko parang pinasok ng pulis doon. Sabi ko, nagigilig ako, sabi ko, sir, what happened? Sabi ko, I didn't do anything. Sabi ko, you can ask my employer, sabi ko. Tapos, sabi ng isang pulis sa akin, don't worry, sabi yung ganun, we're not bringing you into the police station, we will bring you into the hospital. Sabi ng pulis sa akin. So, sabi ng pulis sa akin, kuha ka ng damit mo. Tapos, yung amo ko, nagsasalita siya ng Cantonese, kinakausap yung mga pulis. Tapos sabi ng pulis sa akin, Do you know how to speak Cantonese? Do you understand Cantonese language? Sabi sa akin. Sabi ko, no sir. Sabi niya doon sa babae na amo ko. Okay, just to be fair, huwag kang magsalita ng Cantonese, all English para maintindihan natin lahat. Ang ganda ng shout out sa mga pulis dito sa Hong Kong. Ang gaganda ng nila talaga guys. Ang ganda ng yung pantay yung nila. Wala silang kahit mayaman o mahirap. Talagang pantay-pantay. Kahit katulong ka lang dito. Kung mali ang amo mo, sa'yo papabor talaga. So, yung ganda ng batas nila dito guys sa Hong Kong. Di sabi nung pulis amo ko, pinagalitan pa yung amo ko, sabi na huwag kang magsalita ng Cantonese kasi hindi maintindihan ng katulong mo.
maging patas, magsalita ka ng ano, magsalita ka ng ah, English, di yun. Nag-English yung amo ko, pero sabi ng isang pulis sa akin, kumuha ka na ng damit mo kasi doon ka matutulog sa hospital, sabi sa akin, DC yun. Nandun ako sa hospital, tapos inano nila ako kasi nanghina ako, na nakaswero ako. Tapos, yun, sabi parang amo ko nung paalis ako sa bahay, dalhin mo yung cellphone, yung ginagamit mong cellphone, yung ano, tapos dala ka ng charger, tapos tawagan mo ako, paalam mo sa akin kung okay ka lang doon ha. Sabi ng amo ko sa akin, na narinig ng pulis, sabi ko sa akin, katapos ng gawin mo sa akin, ngayon concern ka, paano yan, pakitang tao? Sabi ko sa kanya. Tapos tinanong ako ng pulis, nagsabi ako sa pulis na, tinanong kasi ng pulis guys kung kailan pa ba daw yun nangyayari. Sabi ko, simula nung 8 months ako sa kanya, kasi nakabakasyon pa ako, simula 8 months, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang 4 na buwan niya akong ginanon. Kasi yung pang 13 months ko guys, yun na yung nakauwi na ako ng Pilipinas eh. Yun na yung ayaw na niya akong pagalitan kasi nakasubmit na ako ng resignation letter. Termination letter. Hindi yun. Na ano siya, sabi ng pulis sa akin, bakit daw sa tinagal-tagal na hindi daw ako nang sumbong sa pulis. Sabi ko, sir, nagsusumbong naman ako sa agency, pero ang sabi ng agency sa akin, tiis daw, tiis. Kasi ganyan naman talaga daw ang ano, mamasukan, magtitiis. Shout out sa New Wish agency dyan sa Mungkok. Yung ginawa nyo noon sa akin, hanggang ngayon hindi ko pa rin ano, hindi ako pinapaniwala sa mga sinasabi ko. Hanggang sa nung hating gabi, alas 12 guys, pinapalabas ako ng amo ko ng bahay. Tumawag ako sa agency, sa WhatsApp ni Mami Ada. Saka lang sila naniwala sa akin na pinapalabas ako ng amo ko sa gabi. Ang hirap. Kasi wala nagkatao-tao sa labas. Tapos, palabasin ka niya. Doon ako tumawag sa agency. I mean sa phone number na ni Mami Ada. Kasi, sarado naman ang agency na doon eh. Doon kami nag-video call sa WhatsApp. Pinakita ko talaga kung nasaan ako, nasa labas ako. Sabi niya, at the middle of the night, you're in outside. Sabi niya sa akin, yes ma'am, because my employer asked me to go out. Sabi niya, dapat hindi daw ako sumunod. Dapat pinagpilitan ko daw na ayoko lumabas kasi gabi na yun. Para nagutan na ako ng amo ko. Ayun. Tapos yung time na yun, tumawag yung si Mami Ada kay amo kong babae. Sabi niya, kumusta yung katulong mo? Anyan, tulog na, sabi daw ng amo ko. Tapos sabi ni Mami Ada, huwag ka magsinungaling kasi kausap ko yung katulong mo ngayon nasa labas, pinalabas mo daw. Tapos ang sabi daw niya, may pinabili daw. Hindi naman ako pinabili, wala namang binili. Saka kung may pabibili ka, hindi ganitong oras. Sabi, doon lang naniwala yung agency guys, sabi sa akin. Ngayon, hindi ka na namin pipigilan kung gusto mo talaga mag-break contract. Kasi noong talaga guys, gusto ko na mag-break. Sabi ng agency, wag. Magtiis daw ako kasi daw, yun naman talaga dapat. Pag nagpakatulong ka, magtitiis ka. Pero depende naman sa pagtitiis yun, di ba? Kung sa trabaho, kahit gaano kadami ang trabaho, kaya mong tiisin yan, kaya mong tiisin yung puyat, pagod. Pero yung ganun na yung pagtrato ng amo mo sa'yo, parang napakatanga mo na talaga na kung na kaya mo pang tiisin yung ganun. Ang daming nagsabi sa akin na iwanan ko na daw. Hanggang sa nung nagpunta ako ng agency, sabi sa akin mismo ng ng staff. Ngayon, kami na mismo magsasabi sa'yo na mag-resign ka na, sabi sa akin. Umiyak ako nun. Sabi ko ngayon pa nila sasabihin ng ganun. So yun, nag-break contract ako. Pero yung break contract kasi guys, is 1 month notice tawag dito. Gagawa ka ng 1 month notice. So, ibig sabihin, mag-i-stay ka pa ng 1 month sa amo mo habang under process yung papel mo na nag-break contract ka. So, 1 month notice niya. So, nag-stay pa ako ng amo ko ng 1 month. Kaya naging 13 months ako sa kanya. 13 months na nagtiis. Pero hindi na niya ako tinatrato kasi may pinirmahan na siya sa police guys na hindi na niya ako gaganunin. Tapos, hindi na niya ako palalabasin ng bahay. So, parang nagbago yung niya, hindi niya yung ginagawa sa akin. Pero yung ugali niya, yung dadabog, nagtatapon, ginagawa pa rin niya. Pero yung sa akin, hindi na. Kasi takot na siya, pumirma na siya kasi. Hindi na yun. Nung nakauwi na ako ng Pilipinas,
may bago siyang katulong. Ngayon, nakontak ko yung bago niyang katulong. Ganun din. Umiiyak din kasi ganun ang trato sa kanya. Hinampas nga daw siya ng cord ng pinicturean niya yung dito niya sa akin. Ate, sabi niya, yung ginagawa sa akin. So, yun na. Ang dami guys, ang dami namin pinagdaanan na na ganung problema. Pero, nakayanan pa naman. Parang, oo, mahirap. Ang hirap, sobrang hirap ng isang OFW na mapunta ka sa among hindi ka ituturing na pamilya. Kaya, hindi ganun kadali. Madaling sabihin ang mag-abroad, pero hindi mo alam yung mapupuntahan mo guys. Hindi mo alam kung okay ba yung family na mapupuntahan mo. Hindi mo alam kung tuturing ka bang pamilya. May mga naman ganitong lahi na makajus din naman talaga sila at kung anong yung religion mo, nirerespeto nila. Masaludo sila sa kung anong pagkatao mo, kung ano yung mga pamahiin mo, di ba? Pero yung iba talaga guys, walang mga puso. Hindi lahat. Parang tayo din mga Pilipino, may mga ganyan din, may mga mababait, may hindi. Ganun din naman din sila. Hindi ko naman sinasabing ganito sa lahi lang nilang may ganyan. Kasi tayo din mga Pilipino, ganun din, di ba? May mabait, may hindi. Ganun lang din. Pero sa mga experience ko kasi sa Manila, kasi hindi ko naman na-experience yung nagkaroon ng amo na salbahe. Kasi nasubukan ko nagtrabaho sa Manila, naging katulong din ako. Pero ang bait ng amo ko, kaya si Ate Jennifer dyan sa sa San Juan, mabait yun silang mag-asawa, mabait sila super. So yun, nung nag-decide ako na umuwi ng Pilipinas. Pero bago ako umuwi ng Pilipinas guys, naghanap muna ako ng employer dyan sa agency. Shout out sa overseas agency dyan sa Central, sa Exit B. Salamat dyan kasi halos lahat ng mga kaibigan ko na dyan talaga pumunta. Ang ganda ng process nila, ang ganda ng nila. So, nung bago ako umuwi ng Pilipinas guys, din ako nagpa-interview. Ang daming nag-interview sa akin, ang daming gustong kumuha sa akin. Yung unang nag-interview sa akin, matanda siya. Matanda na may alahera, punong-puno ng alahas. Sabi ko, wow, sosyalin to. Parang katakot-takot na matapang. Pero nanginginig ako kasi sabi ko, Lord, ibigay mo naman sa akin yung mabait na amo. Kasi kailangan ko ng trabaho. Bago ako umuwi ng Pinas, kailangan may amo muna ako. Kasi pag nasa Pinas ka, guys, ang hirap mag-process ng papel pumunta dito. Pero once na dito ka naghanap ng amo bago po umuwi, pa-process na agad yung visa mo, makakabalik ka agad dito within 2 months. Kakabalik ka kaagad. So yun, in-interview ako ng matanda. Tapos may isa na naman nag-interview sa akin. Yung pangalawang nag-interview sa akin guys, 6 daw kaming katulong sa isang bahay. Ayoko nang ganon. Ayoko nang marami kami kasi alam niyo mga minsan ugali ng Pilipino, hindi naman lahat guys, no? Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan sa ugali ng mga OFW dito. Lalaitin nila yung kapwa nila OFW lalo pag sila veterana na kasi matagal na doon, may mayorduma, ganon. Tapos bago ka, parang lalait-laitin ka nila. Ganun yung ugali minsan ng Pilipino guys eh. Hindi naman lahat talaga. Sorry kung may mga natatamaan. Pero hindi naman talaga ganun lahat eh. May mga mababait din, may mga gininto ang puso ng mga Pilipino dito, mga concern sa'yo. Tapos, inayawan ko yon. Tapos yung pangatlo na nag-interview sa akin, buntis siya. Buntis din yun. Tapos, ang inayawan ko dun kasi, ang day off ko is weekdays. Tapos, pag nanganak na daw siya, ako daw yung matutulog katabi ng baby, ako yung magpapagatas sa kanya. So, ang hirap. Tapos, ang day off mo weekdays pa, paano na yun? Wala akong kakilala, so magdi-day off ako lang mag-isa, diba? Sabi ko, wag muna, antayin ko muna hanggang sa itong amo ko ngayon. Dumating silang mag-asawa doon, kasama yung panganay na bata, malilit pa sila noon. Sabi ng amo kong babae, in-interview niya ako, tinanong kung bakit ako nag-break contract. So, umiyak ako, nagkwento sa kanya. Umiyak din siya. Tinulungan niya akong umiyak, guys. Itong amo ko mababiyak siya. Sabi, hayaan mo, pag kami yung pinili mo, tuturing ka namin pamilya, hindi namin gagawin sa iyo yung ginawa ng amo mo noon. Tsaka yung mga anak ko mababait. Okay kami, kung kami yung pipiliin mo, Susana, kami yung piliin mo na lang. Sa amin ka na lang, sabi niya. Di, nakatitig naman ako sa babae. Itong babae kasi amo ko, halakhak siya. Parang kita mo agad yung kagandahan ng loob, guys. Pag ganun, yung marunong gumiti, halakhak siya, tumawa. Doon mo na makikita, guys, na mabait ang isang tao. Tapos itong panganay ng mga bata, yung panganay na bata naman, sabi niya sa akin,
Chiche, sabi niya, uwi ka na sa bahay namin, maglaro tayo. Sabi niya. So, hinihila ako ng bata. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, Lord, ito na ba yung, ano, kaya sabi ko kasi, Lord, bigyan mo ako ng, ano, bigyan mo ako ah, ng ano ba, yung parang bigyan niya ako ng sign. Bigyan mo ako ng sign, Lord, kung ito na ba yung pipiliin kong amo. Sabi ko, bigyan mo ako ng sign. Sabi ko, ano ba yun? Kasi hindi ko alam, ayoko nang magkaroon na ng amo na katulad nung dati. Hindi ko kakayanin. Sabi ko, so yun, sabi ko, Lord, ito na ba yung sign? Parang yung bata kasi, di ba, angel. Hinihila ko ng bata, sabi niya, Gigi, sabi niya, halika na, uwi na tayo ng bahay. Maglalaro tayo dun sa bahay namin. Doon din yung kapatid ko, sabi dito ang pangalan ng alaga ko. At talaga, tapos umandong siya sa akin, yakap-yakap niya ako. So, hindi maarte yung amo ko kahit na nakita ng amo ko na yumakap sa akin yung anak niya, yung hindi niya tinawag. Ginayaan lang yan. Tapos sabi niya ang amo kong babae, sige, dalhin mo na si Chichi doon sa bahay, uwi na natin, uwi na natin. Ganun yung babae. So, parang doon ko na, ano na, Lord, siguro ito na yun. So, sana mapili na ako nito. So, hanggang pinaupo muna ako ng staff ng agency, maghintay ka ng second call sa'yo, sabi sana, sana napili na ako noon kasi parang gusto ko na sa kanila. Tapos hanggang sa ano, nung tinawag ako ng babae, tinanong ulit ng babae sa akin, sige na, gusto mo na sa amin kasi pipirma na kami, sabi niya. Di parang nasyak ako kasi gusto ko na rin sa kanila eh. Tapos nung nagpipirmahan na kami guys, kasi nag-okay na ako, okay na rin sa kanya, nagpipirmahan na kami dun sa agency. May isa pang tumawag sa akin kasi gusto daw niya ako yung ano yung matanda na alahera. Gusto daw niya ako. Tapos nung pagkatapos nung guys, yung isa na naman, tumawag kasi ako daw yung pipiliin. Tapos hanggang sa yung isa na naman nabuntis, tumawag din kasi ako daw yung pipiliin. So, kumbaga apat yung ano guys, imagine. Sa pinagdaanan ko sa urang amo ko, sa second time interview, may apat sabay-sabay na gusto ako. Eh, wala na, sabi ng amo ko babae, nagpipirmahan na kami, hindi na namin pakakawalan kasi ito, nakapirma na, sabi niya. Ano ba yan, sayang kasi ikaw kasi, sabi ng asawa ng isa, nagsisisihan sila ba kasi naunahan daw sila. Pero kahit na hindi man sila naunahan guys, talagang ang pipiliin ko is yung amo ko talaga na ito. Kasi sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng sign. Parang ang sign na binigay niya sa akin is yung hinihila ako ng bata. Yung bata, di ba, parang angel yan. Hinihila ako ng bata na sa amin ka na, tapos ang bait, kakandong-kandong. Tapos nung, yun nga, nung nag-okay na ako sa amo ko, yumakap sa akin yung amo kong ah, babae. Sabi niya, salamat dahil dumating ka sa amin. Hanggang ngayon guys, ang bait ng amo ko. Syempre minsan di mo naman maiwasan kahit sino, di ba yung amo lalaki, minsan may tupak. Pag may tupak din ako. Pero hindi ako sinisigawan yan. Dati daw yun, naninigaw ng katulong din guys. Pero depende naman siguro sa pakikitungo mo sa kanila. Kasi nung dumating naman ako sa kanila, never akong sinigawan yan. Sabi ko ha, kung sisigawan niya ako, di makikipagsigawan ako ha. Saka alam na nila yan noon nung in-interview nila ako. Ano sabi ko, ayaw kong sinisigawan ng amo. Kung ano yung mali ko. So, I also want to learn from my mistakes. So, kailangan lahat daanin sa magandang usapan. Daanin sa magandang paliwanagan. Hindi yung sigaw dito, sigaw doon. Kasi sabi ko, the more na sinisigawan ang katulong, the more na hindi talaga makapagtrabaho. Sabi ko, kaya dapat daanin lagi sa magandang pakiusap. Kung sa nagkamali yung katulong, huwag sigawan, sabihin na ganito ganyan, next time, ganito ganyan. Ganun ang gusto ko. So, ganun yung ginagawa ng amo ko ngayon sa akin. Pag may mali ako, sabihin sa akin, Mary, next time, ganito ha. Sige, siyempre, agad din ng loob mo, masaya ka na sumasagot, di ba? Kasi, masaya din sila nagsasabi sa'yo, kahit may mistake ka, masaya pa rin sila nagsasabi sa'yo yung mali mo, di ba? So, ganun guys. So, kaya, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-abroad, pero sabi ko nga, may mga mababait na amo din. So, pero kailangan nyo pa rin talagang mag-isip ng million times kung mag-a-abroad ba kayo. Saka kung nandito na kayo guys, kung ipakita nyo lang yung magandang trato sa kanila para tratuhin din kayo ng maganda. Although may mga talagang Chinese na iba na kahit maganda yung trato mo sa kanila, talagang hindi kanila ituturo na pamilya. Parang hayop ka lang talaga. Parang nung unang amo ko. So ngayon, masaya ako sa amo ko ngayon. Bali, tapos na yung unang kontrata ko sa kanila, hindi ako nakabakasyon kasi nga dahil sa pandemic. So, itong nag-renew ako nung March, April, May, June, July, August, September, October, November. Mag 8 months na ako sa second contract sa kanila sa November 4, o diba? Malapit ko na naman matapos yung pangalawang kontrata sa kanila. So, tumagal ako ng ganun dahil mabait sila sa akin. Walang problema.
So yun guys, yan po ang kwento ng aking buhay bilang isang OFW. Kahit may kunting hindi mapigilan talaga kasi umiyak pag pag maalala mo yung mga pinagdaanan mong hindi maganda sa isang amo. So, ayun guys, sana magustuhan nyo ang kwento ko na ito at makapulot kayo ng magandang aral, at sana sa mga mag-a-abroad dyan, good luck na lang sa inyo at God bless. Sana makahanap din kayo ng kasing tulad ng amo ko ngayon na mabait, na sana hindi kayo, ay sana tratuhin kayo ng maganda din, di tulad ng ibang amo talaga na hindi kayo tinatrato ng maganda, hindi kayo tinatrato na tao, parang ahayop lang yung tingin sa inyo, di ba? So, yun guys, good luck ulit sa mga gusto mag-abroad, sa mga subscriber ko, sana magustuhan nyo yung kwento ko na ito. Sa mga hindi pa subscribe sa akin, please like and share my video guys, and please subscribe, at para ma-notify pa kayo sa mga next na upload ko, click the notification bell. See you next time guys.